Maraming salamat, Ma'am Aleo, sa pagpapakilala muli. Muli-uli tayong nagkita. Ayan. So, mga batang bayan, mga mag-aaral ng Mandaluyong. So, magandang araw muli sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating week 4. So, itong week 4 natin is advanced lesson. Kung yung last time yun ay review for week 3, this time, this is an advanced lesson para po sa inyo. So mga bata, kung handa na kayo, halina't tayo mag-aral dahil matsayang matuto. Ayan, magandang araw mga batang bayan, mga mag-aaral ng Mandaluyong at hindi lang sa Mandaluyong, no, pati na rin sa ibang lugar. So, nandito ulit tayo sa Grade 10 Mathematics Review Project SOAR. So, tayo ngayon ay i-continue natin yung mga pinag-aralan natin sa week 3 ng geometric sequence. So, tayo ngayon ay dadako na sa week 4 ng geometric sequence. So, last time, diniscuss natin kung paano nga ba malalaman kung ang sequence ay geometric. Paano din natin nalaman kung paano kumuha ng common ratio at ano nga ba yung difference between geometric at saka arithmetic. Diniscuss din natin doon kung paano malaman yung difference between finite at saka infinite. So this time, i-discuss pa natin ng mas malalim ang geometric sequence. So, ayan. So, sa geometric sequence, meron tayong objectives para sa ngayong linggong ito. So, ano ba yung objectives? Una, determine the nth term of a geometric sequence. Number 2, determine the geometric means of a geometric sequence. Number 3 is determine the sum of the terms of a finite geometric sequence. And last is determine the sum of the terms of an infinite geometric sequence. Okay? Yan. So, let us have a review. Okay. So, sequence. So, sabi niya, geometric sequence is a sequence in which each term except the first is obtained by multiplying a constant value which is r to the previous term. So, diniscuss na natin ito last time, no? So, sabi nga natin, para masabing geometric sequence, dapat nagmumultiply ng constant term or constant value. So, meron tayong example, 1, 5, 25, 125, tsaka 625. So, that is an example of geometric sequence kasi nagmumultiply siya ng 5. Okay? So, let us have this one. So, sa geometric sequence kasi, mahalaga ito ngayon. So, dun sa first objective natin kasi, yung finding the nth term of a geometric sequence, mahalaga yung exponent. Paano ba natin sinasolve? Okay, so, bigay tayo na example na. For instance, 2 raised to 5. Yung kadalasan, ito yung mga common mistake ng mga estudyante na kapag kinuha nila yung 2 raised to 5, ang sagot lagi nila is 10. Kasi namumultiply nila yung 2 sa 5, which is really wrong. So, paano ba natin isolve yung 2 raised to 5? So, yung 2 raised to 5, yung 2 natin din, that is the base. And yung 5, that is the exponent. So, paano natin sinosolve? Again, so gagawin lang natin is to multiply 5 times yung 2. Okay, so 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, the answer is 32. Okay? So, as you can see, positive naman yung base natin, which is 2. So, lahat yan ay positive. So, the answer is 32. How about this one? Okay, so, our base is negative 2 and the exponent is 4. So, ilang beses natin ito times? 4. So, negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 is equal to positive 16. So, bakit naging positive? Kasi negative times negative, positive. Then, positive times negative, negative. Then, negative times negative, positive. So, the answer is positive. Ngayon, paano kapag sobrang layo na? Halimbawa, negative 2 raised to 10, negative 2 raised to 16. Kailangan mo bang isa-isahin para malaman mo kung siya ay positive or negative? So, ngayon, papakita ko sa inyo paano ba malalaman kung positive or negative ba yung magiging sagot kapag ang base ay negative. Okay? So, for example, this one. Negative pa rin yung base, pero ang exponent ay
3. Okay? So, ilang beses ko ito times? Tatlo. So, negative 2 times negative 2 times negative 2. So, what is the answer? The answer is negative 8. So, ito naman ay naging negative. So, kasi negative times negative, positive. Positive times negative, negative. So, para hindi tayo malito, tingin lang tayo sa exponent. So, kapag ang exponent ay even number, definitely, the answer will be positive. Pero kapag ang exponent ay odd number, so ibig sabihin, ang magiging sign ng sagot natin ay negative. For example, di ba ang exponent natin ay 4 dun sa pangalawa? So that is an even number. So that even number siya, so definitely, the sign will be positive. Doon naman sa pangatlo, ang exponent natin ay 3. And it is an odd number. So dahil odd number siya, so ibig sabihin, ang sign natin ay magiging negative. Gagawin lang natin yon kapag, makinigan, ang base natin ay, this one, ay negative. Then, magkakaroon ng kondisyon sa exponent. Pero kung positive naman, yung base natin, so regardless naman yun, automatic, lahat yan, positive. Okay? So, another one. So, 2 over 3 raised to 4. So, what we are going to do, ganun pa rin, apat na beses natin ita times. So, 2 over 3 times 2 over 3 times 2 over 3 times 2 over 3. So, numerator by numerator tayo, then denominator by denominator. So, ang sagot, 16 over 81. Okay? So, nagkakaintindihan tayo about this kasi napakahalaga nito pagdating sa finding the nth term. Okay, so let's start. Ayan, continue na tayo. So, finding the nth term of a geometric sequence. Ayan. So, ang geometric sequence, ito yung formula. So, ang formula ng geometric sequence is a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Where, sabi niya, a sub n is the indicated term, a sub 1 is the first term, r is the common ratio, and n is the position of terms. So, tandaan natin yung formula. The formula is a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Okay, start tayo. What is the 10th term of a geometric sequence 3, 6, 12? Again, what is the 10th term of a geometric sequence 3, 6, 12? So, gagamitin natin yung formula. So, ang formula natin is a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. But the question here is, paano ko malalaman kung ano yung nawawala? So, kapag ang tanong natin is find the 10th term, what is the 10th term, what is a sub 10, so, ibig sabihin, ang nawawala natin is si a sub n. Okay? Ang nawawala natin si a sub n. Tandaan nyo yun kapag ganyan mo tanong, find a sub 10. What is the 10th term? Find the 6th term. So, pag ganyan yung mga tanong, so definitely, ang nawawala is a sub n. So, as you can see, mayroon ba kang ikaw first term? Yes, sir, may first term ako, 3. Tama ka. Then, may r ka ba? Yes, sir, may r ako kasi nakikita ko dun sa 3, 6, 12, nag-multiply ng 2. So, ibig sabihin, ang common ratio ko ay 2. Tama ka. Eh, sir, paano yung n? Yung n, pang ilan ba yung pinapahanap sa'yo? Ang pinapahanap sa'yo ay pang 10, pang 10. So, automatic, ang n mo is 10. So, bigyan natin yung given. Ulitin natin. So, a sub 1 is equal to 3 kasi siya yung first term. R is equal to 2 kasi ang common ratio ay 2. Nagmumultiply siya ng 2. And n is equal to 10 kasi ang pinapahanap sa'yo yung pang 10. Kaya n is equal to 10. Ngayon, ang nawawala sa a sub n. Ano yung value ng pang 10? Okay? So, solve na natin. So, ang gagawin natin, dahil nalaman na natin yung mga given values, isa-substitute na natin siya sa formula. So, a sub 12, a sub 10, dapat siya, a sub 10 is equal to 3 times 2 raised to 10 minus 1. Ulitin ko, a sub
10 dapat yan hindi siya 12. That is 10. Kasi ang n natin is 10. Equals, ano yung isang buwan natin? 3. Ano yung r natin? 2. Nilagyan ko ng parenthesis. Raised to, ano yung n na ulit natin? 10 minus 1. So, next. Gagawin ko lang, si 10, ima-minus ko kay 1. So, 10 minus 1 is equal to 9. Okay? So, 10 minus 1 is equal to 9. Then, ano susunod? Si 2 raised to 9, isasolve ko ngayon. Yung ginawa natin kanina. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 hanggang 9 times. So, ano lalabas sa sagot? It's 512. Okay. So, yung 3 natin, kinapi lang natin. Then, imumultiply na natin. So, 3 times 512 is equal to 1,536. So, ano ibig sabihin? Yung pang 10th term daw ay 1,536. Okay? So, if a sub 1 is equal to 2 and r is equal to negative 3, find a sub 7. So, ganun ulit. Sir, sabi niya find a sub 7. So, ibig sabihin, sir, ang nawawala yung a sub n. Very good. So, yan yung formula natin. A sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Then, bigyan natin given. So, meron naman tayong given. First term is 2. R is equal to negative 3. N is equal to 7 kasi pang 7 yung hinahanap. And a sub n is in. So, substitute na natin. N is equal to 7. So, a sub 7 equals, ano yung a sub 1 natin? Ang a sub 1 natin is 2. R natin, the common ratio is negative 3. So, nagyan natin parenthesis. Then, ang n ulit natin is 7. So, 7 minus 1. Next, a sub 7 is equal to 2 times negative 3 raised to 6. O, di ba ito yung kanina? Ang base natin may negative. So, ano gagawin natin? Tingin tayo sa exponent. Sir, yung exponent, even number. So, ibig sabihin, ang magiging sign ng sagot ay magiging positive. So, magiging 2 times positive 729. Kakaintindihan tayo din na naging positive yung 729 kasi yung exponent ni negative 3 ay 6, which is an even number. Okay? So, 2 times 729. So, the answer is 1,458. Okay, So, nagkakaintindihan tayo kay a sub n. Okay? So, next. Which term of the sequence 7, 14, 28 is 448? Oh, wait lang, sir. Parang nabago yung question. Sabi niya, sir, which term of the sequence is 448? So, meron daw 7, 14, 28. Ang tinatanong, pang ilan daw si 448? So, parang hindi na siya yung a sub n ang nawawala. Sino na po kaya, sir, ang nawawala? So, ang nawawala na natin, so ito muna yung formula natin, So, bigay natin yung given. So, ang given natin, automatic may first term tayo, which is 7. Okay? At may common ratio tayo. Paano naging 2 yan? Kasi 7 times 2, 14. 14 times 2, 28. Now, ano yung 448? So, sir, siya yung last term. Yes, siya yung last term. Pero, tinatanong, pang ilan yan si 448? So, sino na nawawala? Si n. So, si n naman na ang nawawala. So, tandaan natin yung question. Kapag yung tanong, in what term, which term, or how many terms, so definitely, ang nawawala ay si n. Okay? So, solve na natin ngayon. So, ano unang gagawin natin? Isa-substitute natin lahat ng given values papunta sa formula. Okay. Lagyan na natin. So, a sub n is equal to 448. Yung a sub 1 natin, magiging 7. Yung r natin, magiging 2. Siyempre, wala na tayong n kasi siya'y nawawala. Minus 1. So, ano unang gagawin? So, i-divide natin si 7 papunta kay 448. So, ano tawag doon? Gumamit tayo ng multiplication property of equality. Or, tinranspose natin yung 7 papunta sa kapila.
Kaya naging denominator siya. 448 divided by 7 is equal to 2 raised to n minus 1. So, divide natin. 448 divided by 7. So, the answer is 64. So, 64 is equal to 2 raised to n minus 1. O, sir, ano susunod na gagawin ko? Kasi may 64 na ako, tapos may 2 raised to n minus 1. Anong susunod na gagawin? Ang gagawin mo, ano yung base? Ano yung common ratio natin? Di ba ang common ratio natin ay 2? Okay? So, kailangan si 64, ang maging base din niya ay 2. Kasi ang common ratio mo ay 2. So, magiging ganito siya. Nakita nyo? This one, ha? Ang common ratio natin ay 2. So, dapat ito rin ay maging 2. So, sir, nasaan nanggaling yung 6? Nanggaling yung 6 dito sa 64. Paano 64, sir? Ganito. Di ba ang common ratio natin ay 2? So, gamitin mo siya, ilagay mo rin dito ay 2. Ngayon, ilang beses ko times si 2 para maging 64? So, i-times natin. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, 16. Times 2, 32 times 2, 64. So, ilang 2 ang ginamit mo? 6. Kaya ang exponent niya ay 6. Nagkakaintindihan tayo dun, ha? So, ngayon, continue natin. Dahil nakuha na natin 2 raised to 6 is equal to 2 raised to n minus 1. So, ano mangyayari? Mawawala na yung base. So, sila na matitira? Si 6 equals n minus 1. Then, after nun, si n lang kinukuha naman natin. So, may kasama siyang negative 1. So, ang gagawin natin, ililipat ko ulit si negative 1 magiging positive using addition property of equality. So, 6 plus 1 is equal to n. And n is equal to 7. Tandaan niyo ito, ha? Si n, kahit kailan, never siyang magiging negative at never siyang magiging fraction. Always siyang whole number. Always siyang positive. Kaya kapag nakakuha ka ng n na negative or n na fraction, ibig sabihin, mali na yung sagot mo. So, yan yung one tip ko para masabi mo na yung n mo ay tama. Kailangan siya ay whole number at siya rin ay positive. Okay? So, meron ako dito. 7, 14, 28, 56, 112, 224, 448. Kung ayaw mo gamitin yung formula, why not? Pwede mo siyang isa-isahin. Basta alam mo yung common ratio. So, i-times mo na i-times hanggang sa mapunta ka sa 448. Then, bilangin mo siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin natin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, pang ilan si 448? So, the answer is 7. So, that is how we are going to solve the n. So, mga batang bayan, ha? I hope nasusundan ako at naiintindihan yung bawat detalyeng sinasabi ko dito. Okay? So, let's continue. Punta na tayo sa next topic. So, our next topic is about geometric means. So, sa geometric means, okay, so, hindi tayo pwedeng magsimula agad kay geometric means hanggat hindi natin alam yung radical expression. So, dapat alam natin to. So, square root of 25 is equal to 5. Okay? Tama naman because 25 is a perfect square. Okay? It is a perfect square number. Okay? Square root of 25 is 5. Kasi 5 times 5 is equal to 25. So, ang square root of 25 ay 5. So, how about this one? Square root of 32. Sir, walang square root ang 32. So, ano gagawin ko dyan? So, what you're going to do kapag hindi perfect square number ang number na ini-square root mo, mag-iisip ka ng dalawang factor o dalawang number na kapag pinag-times ko, 32 lalabas. At dapat, yung isang number dun ay perfect square number. So, ano yung mga factor? So, ang factor ng 32 ay 16 times 2. So, mapapansin nyo, yung isang number dun ay may perfect square, which is 16. So, ano ang square root ng 16? So, ang square root ng 16 ay 4. So, ibig sabihin, the answer is 4 square root of 2. So, kukunin mo lang yung square root ng 16, then, ano square root ng 16? 4. So, ilalabas mo lang siya. So, kung ano yung natira sa loob, yun ang ilalagay mo sa loob. So, sir, ang naisip ko, 4 at saka 8. Tama naman, si 4 may square root. Tama. Ang problema, si
meron ulit factor. So, dito, dapat mag-iisip ka ng factor na dapat yung isang number dun, siya na yung pinaka-greatest na perfect square number. Okay? So, bigay tayo another example. So, square root of 12. So, 2 times 6. Ay, sir, yung 2 times 6, wala naman square root yung 2 at wala rin square root yung 6. Si 4 at saka si 3. So, 4 times 3, tama naman, 12. Oh, may square root yung isang number, yung 4. So, ano square root ng 4? 2. So, therefore, the answer is 2 square root of 3. Next tayo. Cube root of 27. So, dito, kanina, square root tayo. Pero dito, cube root. So, ano ibig sabihin ng cube root of 27? Mag-iisip ka ng number na kapag tinime siya ng 3 beses, ang lalabas ay 27. So, what is the answer? The answer is 3. Kasi 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. So, the answer is 3. So, kailangan mag-iisip ka ng number. Halimbawa, cube root of 8. Anong number na kapag tinimes ko sa sarili niya ng pag tinimes ko ng 3 beses, ay lalabas ay 8. So, di ba 2? Kasi 2 times 2, 4. Tapos 4 times 2, 8. So, cube root of 8 is equal to 2. Okay? So, eto, bigay tayo. Cube root of 24. Iisip ka. Ay, sir, mukhang wala. So, katulad nung kanina, mag-iisip ka ulit ng factor na dapat yung isa dun may cube root. Saan yung number na yun? So, siya ay 8 times 3. Bakit 8 times 3? Kasi yung 8, alam mo na meron siyang cube root. Anong cube root ng 8? Diba? Cube root ng 8 ay 2. So, ilalabas mo siya. Then, ano matitira sa loob? Yung 3. So, the answer is 2 cube root of 3. So, ito yung mga basic problems regarding radical expression na sana natatandaan nyo pa kasi pinag-aralan nyo ito nung grade 9. Okay? So, start na tayo. Okay? So, punta tayo kay geometric means. So, sabi niya, geometric mean is a term or terms between any two non-consecutive terms of a geometric sequence. So, bigay tayo ng example. So, this is an example of geometric sequence. So, 1, 4, 16, 64, 256. So, sabi niya, para masabi daw na geometric mean, these are terms between two terms, two non-consecutive terms. So, this one, halimbawa, 1, 4, 16. So, sino yung nasa middle ng 1 at saka ng 16? Diba? Diba? 4. So, ibig sabihin, ang geometric mean between 1 and 16 is 4. Halimbawa, sino ang nasa pagitan ng 4 at saka ng 64? Diba? Nasa pagitan nila ay 16. So, ibig sabihin, ang geometric mean between 4 and 64 ay 16. Nagkakaintindihan tayo? So, sabi niya, to find the single geometric mean, get the square root of the two numbers. So, ano yung formula? So, ang formula is square root of AB. AB, pala. So, AB. So, paano yun, sir? Ano yung sinasabi mo? So, balik tayo dito sa sequence. Diba, sabi natin, ang geometric mean between 1 at saka ng 16 is 4. Tama ba yun base dun sa formula natin? Try natin. So, ang two numbers natin is 1 at saka 16. I-times natin. 1 times 16. 1 times 16 is 16. Tama? Tapos, kukunin lang natin yung square root. Ano yung square root ng 16? Ang square root ng 16 ay 4. So, the answer is 4. So, tama nga naman. Okay? So, halimbawa, this one, ang nasa pagitan ng 4 at saka ng 64 ay 16. So, try natin. Sabi niya, 4 times 64, the answer is 256. At ang square root ng 256 ay 16. So, tama naman. Bigay pa tayo ng example. Find the geometric mean of 3 and 27. So, ganito yung ano niya, yung format niya. Okay? So, find the geometric mean of 3 and 27 or between 3 and 27. So, ano lang gagawin? Get the product. So, multiply natin. So, use the formula square root of AB. So, square root of 3 times 27. So, square root of 3 times 27 is equal to square root of 81.
And square root of 81 is equal to positive or negative 9. So, bakit may negative? So, kasi diba, sabi natin, kung natatandaan nyo last time, yung discussion natin, pwedeng maging alternate yung geometric sequence. Pwedeng puro positive, pwedeng puro negative, at pwedeng maging alternate yung sign. At alam natin, kapag nag-alternate yung sign, automatic ang common ratio niya ay negative. Okay? So, this one, pwedeng maging 3, 9, 27, or pwede siyang maging 3, negative 9, 27. Okay? So, bigay tayo another example. Find the geometric mean of 25 and 1, or between 25 and 1. So, gamitin natin yung formula. Square root of 25. So, palitan natin. Square root of 25 times 1. And square root of 25 is equal to positive or negative 5. So, ibig sabihin, pwede siyang 25, 5, 1, at pwede siyang 25, negative 5, tsaka 1. Nagkakaintindihan tayo din na. So, this is a single geometric mean. Okay? Eh, paano naman, sir, kapag maraming ini-insert na geometric means? So, halimbawa, ito. Insert 3 geometric means between 1 and 81. So, anong gagawin natin? So, napapansin ninyo, this one. Tatlo yung in-insert natin. Okay? So, ang gagawin natin, gamit si 1 at saka si 81, gagamitin natin yung formulang ibinigay kanina. Since tatlo yung i-insert. Makinig, maigi ha. So, gawin natin. First method, square root of AB. So, ang gagawin lang natin, square root of 1 times 81. Then, square root of 81. Ano yung square root ng 81? 9. Okay? So, positive 9 or negative 9. Sunod, ilalagay natin yung 9 doon. Ngayon, nalagay na natin yung 9 sa gitna. So, dito, meron tayong 1, meron tayong 9. So, makukuha ulit natin itong nasa gitna nila, nasa pagitan nila. So, gamitin ulit natin yung formula. So, square root of 1 times 9. So, 1 times 9 is 9. And square root of 9 is equal to 3. So, ilalagay natin yung 3 doon. Then, another. O sir, dito rin. May 9 at saka 81. May nasa pagitan nila. So, ibig sabihin, pwede ko ulit gawin yun, sir. So, 9 times 81 is equal to square root of 729. And 729, or square root of 729, is equal to 27. So, the answer is 27. So, sir, ang mangyayari dyan is 1, 3, 9, 27, 81. Okay? Or, may or. So, ayan yung or. So, pwede siyang maging 1, negative 3, positive 9, negative 27, positive 81. Take note ha, pwedeng lahat positive or pwedeng maging alternating. Eh, sir, bakit si 9 hindi naging negative? Si negative 3 lang at saka si negative 27. Kasi nga, di ba sabi natin, sa geometric sequence, dapat alternating yung sign. Hindi pwedeng, yung tatlo dito, puro negative, tapos yung nasa labas, positive. Dapat alternate. Either puro positive, or puro negative, or alternating. So, there are two possible answers. Nagkakaintindihan tayo ha. So, ilan yung in-insert ko? Tatlo lang. Kasi sabi niya, insert 3. Okay, so let us have another example. Insert 2 geometric means between 3 and 192. Ay, sir, wait lang. Walang gitna. Hindi ko magagamit yung binigay mo sa akin kanina. Tama, hindi mo yun magagamit. So, anong gagamitin mo? Gagamitin mo is kailangan mo nang makuha mo si common ratio.
So, kukunin muna natin si common ratio. Sir, natatandaan ko na para makuha yung common ratio, dapat, sabi mo ha, sir, dapat may magkatabi. Sir, wala rin magkatabi. So, ano gagawin natin? So, paano natin kukunin yung common ratio? So, makinig. Para makuha natin yung common ratio, gagamitin natin yung formula kanina. So, A sub n is equal to A sub 1 times R raised to n minus 1. So, yan yung gagamitin natin para makuha natin yung common ratio. So, gawin na natin. So, given. So, A sub n natin, yung last term, is 192. Ang first term natin ay 3. Ang n natin is 4. Oh, wait lang, sir. Saan mo nakuha yung 4 na yan? Nakuha ko yung 4 kasi si 192 from 4. Diba ito ay first, ito ay second, ito ay third, ito ay fourth. So, pang ilan si 192? Pang 4. Okay? So, solve na natin. Ilan ba sa A sub n? 192. Ilan ba sa A sub 1? 3. Wala tayong R. Tama ba ako? Then, yung n natin, 4 minus 1. So, ano gagawin natin? 192 is equal to 3 R raised to 3. So, paano napunta dito yung 3 to? Kasi 4 minus 1 is equal to 3. Then, sunod, ano gagawin? Oops! Ginawa natin to kanina. Yung first term, dinivide natin sa kabila. So, 192 divided by 3 is equal to R raised to 3. So, ilan yung 192 divided by 3? So, 64. So, 64 is equal to R raised to 3. Sir, di ba ang kailangan natin makuha ay si R? Kaso si R may kasamang 3. Ano gagawin ko dun sa 3? So, ililipat ulit natin siya. I-extract natin. So, paano natin i-extract? So, di ba may 3? Ililipat natin siya sa kabila. Siya ay magiging cube root of 64. So, ano kaya ang cube root of 64? So, mag-iisip ka ulit. Di ba sabi ko kanina, ano yung number na kapag tinimes ko ng 3 beses? Bakit 3 beses? Kasi ang index is 3. Kaya 3 beses mo siya ita-times. So, ano yung number na yun? Hindi naman pwede si 2. Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8. Si 3. So, 3 times 3, 9. Then 9 times 3, 27. Si 4. 4 times 4, 16. And 16 times 4, 64. Ay, sir, wait. So, very good. So, R is equal to 4. Then, tsaka natin imumultiply. Okay? So, imumultiply natin yung common ratio, which is 4, dun sa first term. So, 3 times 4 is equal to 12. And 12 times 4 is equal to 48. So, the answer is 12 and 48, or the sequence is 3, 12, 48, and 192. Sir, pwede ba mag-alternate yung sign? Hindi pwede. Kasi pag in-alternate mo, kung gagawin mong negative yung 12, so magiging 3, negative 12, 48, hindi mo pwede baguhin yung 192. Kasi given yan. Ang kailangan mo lang mabago yung sign, yung sagot mo. Either yung 12 o yung 48. So, ibig sabihin, dito, walang alternating. Automatic, ang magiging sagot mo lang is 3, 12, 48, tsaka 192. So, tandaan natin yung proseso ng pagko-compute. Kasi kapag natandaan natin yun, madali lang natin siya maisosolve. Okay? So, nagkakaintindihan tayo, batang bayan? Okay, so let's continue. Ayan. So, yan yung 3, 12, 48, 192. Okay, so punta naman tayo kay geometric series. So ano ba yung si geometric series? Sabi niya, geometric series is the sum of the terms of a geometric sequence. So sum, di ba pag sinabing sum, mag-add ka lang naman. So paano yun? So alimbawa to, 3, 6, 12, 24, 48. That is a geometric sequence. So paano kukunin yung geometric series? So ang gagawin mo lang, add mo lang. 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48. So, kung ano yung lalabas sa sagot, pag inad mo na, definitely that is the sum. Yun yung sagot. Okay? So, nagkakaintindihan tayo, ganun lang pala sir eh. Pero, syempre, so, may sagot tayo, 93. Tama? Pero ano gagawin natin? Ganun ba lagi? Kailangan puro ano tayo? Puro
add-add lang. So, syempre may formula ang gagamitin. So, unahin natin si finding the sum of a finite geometric sequence. Take note finite geometric. Di ba may pinag-aralan tayong finite at saka infinite? So, sa ngayon, pag-aaralan natin si finite geometric sequence. Okay. So, there are two formulas. So, tandaan tong formula ha. So, ang formula ng una is S sub n is equal to a sub 1 times 1 minus r raised to n over 1 minus r. Doon sa pangalawang formula, S sub n is equal to a sub 1 minus a sub n times r over 1 minus r. So, sir, anong ibig sabihin nitong mga formula? At kailan ko siya gagamitin? Punta muna tayo dito sa first formula. Sabi niya, this form of the formula is used when the number of terms, the first term, and the common ratio are known. So, ano ibig sabihin nun? Kapag sa question, sinabi, find the sum of the first 10 terms, bilanggit kung ilan yung i-add mo. So, ibig sabihin, pwede mong gamitin itong formula. Kasi nabanggit sa question is, find the sum of the first 10 terms, first 12 terms, first 20 terms. So, bilanggit kung ilan yung i-add mo. So, pwede mong gamitin yung formula. Basta given yung first term at saka yung common ratio. Pero dito sa second formula, kapag given, hindi nabanggit dito yung ilan yung i-add. Pero nabanggit dito sa second formula, ano yung last term. Okay? So, kapag binanggit sa question, ano yung last term? At ano yung first term at yung common ratio? So, ito yung formula gagamitin mo. Okay? So, try natin. Para mas maintindihan natin, bigay tayo ng example. Okay. So, unahin natin yung first formula. So, find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence for 12, 36. Okay, alisin na natin in which yung 4, 12, 36. So, nakita nyo naman, dun pa lang sa question, sabi niya, find the sum of the first 5 terms. Sir, yung n given na. Kasi ang pinapahanap, ano daw yung sum nung first 5. So, okay tayo doon. Ngayon, dapat alam mo yung first term. Ano ba yung first term? 4. Tama ka naman. Mayroon ba tayong common ratio? Yes, sir, meron. Ano yung common ratio? Nagmumultiply po ng 3. Okay, tama ka na rin. So, gagamitin natin formula is this one. Kasi, sabi niya doon sa question, find the sum of the first 5 terms. Yung n yun. Okay? So, given. Ano yung first term? 4. Ano yung common ratio? 3. Kasi 12 divided by 4. Di ba ganun tayo mag-divide kapag magkatabi? 12 divided by 4 is 3. Kaya ang common ratio natin ay 3. At ang n natin, n is equal to 5. Kasi bakit 5? Ilan ba yung pinapa-add sa'yo? Ilang terms na pinapa-add? 5 o di 5. So ilagay mo n is equal to 5. Therefore, S sub n is a known. So, hindi natin alam yung S sub n. Kasi, ano dapat yung sum. Okay? So, gamitin na natin yung formula. Sa substitute na natin. So, S sub 5 is equal, A sub 1 is equal to 4. So, 4 na yan. Then, 1 minus, common ratio natin, 3 raised to 5. Over 1 minus 3. Then, sunod natin. 4 times 1 minus. So, 3 raised to 5. 3 raised to 5 is equal to 243. Baka sabihin nyo, sir, may negative ba? Eh, minus yan. So, dyan lang yung minus. So, automatic, yung 3 raised to 5, 243. Kinapit ko lang yung minus. Over 1 minus 3. Okay tayo. Then, S of 5 is equal to 4 times negative 242. Bakit naging negative? Because 1 minus 243. So, negative 242 over negative 2 naman. Because 1 minus 3 is equal to negative 2. Then, 4 times negative 242 is equal to negative 968.
over negative 2. Then divide natin. So the answer is positive 484. Take note pag parehas ang sign, kapag nagdi-divide or nagmumultiply, definitely the answer or the sign of the answer is always positive. Okay. Now, so the answer is 484. So let us check this one. Ano ginawa ko? Kinumpleto ko. Diba? The given is 4, 12, 36. Pero what I did, no? Ginawa kong 4, 12, 36. 108, 324. Nag-multiply ulit ako ng times 3. Nag-multiply ulit ako ng 3. So, 36 times 3 is 108. 108 times 3 is equal to 324. Bakit hanggang 324? Sabi niya kasi sa tanong, find the sum of the first 5 terms. So, kinuha ko yung first 5 terms. Then, add mo lang yan. So, the answer is 484. So, sir, pwede ko bang gawin yun? Yung i-multiply ko na lang, then siya i-add. It's up to you. Pero, ginagamit natin kasi itong formula na to. Kapag malaki yung pinapa-add, halimbawa, find the sum of the first 20, first 8, first 12 terms. So, take note, pag geometric, rapidly increasing, ibig sabihin pataas ang pataas, ikaw lang mahihirapan mag-times. At ikaw lang din mahihirapan mag-add. Kaya binibigyan tayo ng formula. Pero it's up to you. It depends on you kung anong gagamitin mo as long as you arrive on the correct answer. Okay? So, the answer is 484. So, bigay pa tayo. Another example. Find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence in which a sub 1 is equal to 3 and r is equal to negative 2. So again, sir, sinabi first 5 terms. So ibig sabihin, given yung n. So yan yung formula ang gagamitin natin. So given, a sub 1 is 3, r is equal to negative 2, and n is equal to 5. So a sub n is unknown. Substitute natin. 3 times 1 minus, may parenthesis. Ba't naglagay ulit ako ng parenthesis? Ayan. So, may negative na. So, raised to 5 over 1 minus, parenthesis ulit tayo, negative 2. Then, 3 times 1 minus, negative 32. Bakit, sir, naging negative? Natatandaan natin kanina, pag ang base ay may negative, so may condition ng exponent. Ngayon, ang exponent natin ay odd number. So, ibig sabihin, magiging negative yung sign nito. Kaya, negative 32. Okay? So, then, sa baba tayo, bakit naging plus? Kasi negative times negative equals positive. Okay? Continue tayo. Then, 3 times 1 plus 32. Bakit naging plus? Kasi nga, negative times negative, positive. Over 1 plus 2, 3. Continue tayo. 3 times 1 plus 32, 33. Over 3. Then sunod, 3 times 33, 99. Over 3. So the answer is 33. Pero kung marunong kang mag-cancellation, no? Itong 3 at saka 3 cancel na yan, right? So ano naman ditira? 33. So 33 pa rin yung sagot. So, sir, gawin ko ulit yung ginawa mo kanina. Pwede po ba yun? Yung nagta-times lang ako. Pwede naman. So, gawin natin. So, 3 times negative 2, negative 6. Then, negative 6 times negative 2, positive 12. Positive 12 times negative 2, negative 24. And negative 24 times negative 2, 48. Take that alternating. But alternating, kasi ang common ratio natin ay negative. Okay? So, ganyan siya mangyari. 3 minus 6 plus 12 minus 24 plus 48. Then, pag kinompute, so the answer will also be 33. Okay? So, next tayo. This one. So, ito naman yung problem is given yung last term. So, wala na dito yung tanong na find the sum of the first. So, ito yung tanong. Find the sum of the geometric sequence in which a sub 1 is equal to 5, r is equal to 3, and a sub n is equal to 405. So, wala yung find the sum of the first. So, automatic, sino given yung last term? Kaya ito yung gagamitin natin formula.
So, given a sub 1 is equal to 5, r is equal to 3, and a sub n is equal to 405. So, s sub n is unknown. So, s sub n is equal to, palitan natin, a sub 1 is 5 minus, parenthesis, 405 times 3 over 1 minus 3. Then, solve natin. Copy lang natin. Sino kakopy natin? Si 5. Then, 405 times 3 is equal to negative, 405 times 3 is equal to 1,215. So, copy lang natin yung minus. Okay? Over 1 minus 3 is equal to negative 2. Then, 5 minus 1,215 is equal to negative 1,210 over negative 2. So, parehas ang sign, so magiging positive. So, the answer is 605. So, try ulit natin. So, 5 times 3, 15. 15 times 3, 45. 45 times 3, 135. 135 times 3, 405. Ang last term daw, 405. So, dapat stop ka na doon. Then, add mo. So, the answer is 605 pa rin naman. So, next number tayo. Find the sum of the geometric sequence in which a sub 1 is 48, r is equal to negative 1 over 2, and a sub n is equal to 3. Take note! Yung r natin dito is fraction. So, aware dapat tayo ha, makinig, maigi. Okay? So, yan ulit yung ating equation, or yung formula. Okay? So, given tayo, a sub 1 is equal to 48, r is equal to negative 1 half, a sub n is equal to 3, s sub n is unknown. Okay, so substitute tayo. So, s sub n is equal to 48 minus 3 times negative 1 over 2 over 1 minus negative 1 over 2. Tingin tayo maigi. So, 48 plus, bakit naging plus? Kasi negative times negative equals positive. Bakit naging 3 over 2? Kasi 3 times 1 is equal to 3. Okay? Then, copy natin yung denominator. Then, ganun din sa baba. Negative times negative, positive. So, 1, copy natin, then 1 half. Then, sunod. Ano susunod? Tingin tayo. Oh, sir, paano naging 99 over 2 at saka 3 over 2? Tingin tayo rito. Kapag nag-add tayo ng whole number at ng fraction, o di kayo nagsusubtract, madali siya. So, ganito lang gagawin natin. Yung denominator, which is 2, i-multiply natin kay 48. So, 2 times 48 is equal to 96. Then, sabi niya, plus. Ayun na, nakita natin yung plus. 3. Add natin dun sa numerator. So, 96 plus 3 is equal to 99. Then, ikakopy lang natin yung denominator, which is 2. Kaya, ulitin natin. 2 times 48, 96 plus 3 is equal to 99 over 2. Ganun din sa baba. Dahil whole number to fraction, madali lang siya. So, 2 times 1, 2 plus 1 is equal to 3. Then, copy natin yung denominator. So, 99 over 2 divided by 3 over 2. So, the answer is 33. Oops! Sir, wait lang, dahan-dahan. Paano natin ito masusod? Yung 99 over 2 divided by 3 over 2. So, recap tayo, no? So, if you still remember, nung kayo ay elementary, so paano natin ginagawa yan? So, 99 over 2 divided by 3 over 2. So, kapag fraction, yung divisor, ang divisor natin is 3 over 2. So, ang gagawin natin, we change the operation from division to multiplication. Then ako, yung 3 over 2, get the reciprocal. So, magiging 2 over 3. Then, tsaka mo multiply. Numerator by numerator and denominator by denominator.
numerator. So, 99 times 2, 198 over 2 times 3 is equal to 6. 198 divided by 6 is equal to 33. So, the answer is 33. Ngayon, kung gusto mo siyang ulit isa-isahin, so 48, then negative 24, then 12, then negative 6, then positive 3. Bakit ulit alternate? Kasi common ratio natin, negative. So, paano naging 24 to? 48 times 1, 48, divided by 2, 24. Okay, 24. So, then, after nun, add lang natin, tsaka subtract kung may minus dun. So, 48 minus 24 plus 12 minus 6 plus 3. Therefore, the answer will be still, or will still, or is still, no? 33. Okay, so, hopefully, naiintindihan at naunawaan to, no? Kailangan lang natin unawain yung bawat step. Kasi kapag naiintindihan natin step by step, yung procedure, definitely wala tayong magiging problema sa magiging answer. Okay? So, let's continue. So, dito naman tayo sa finding the sum of an infinite geometric sequence. So, kanina, finite or finite. Ngayon, dito tayo sa infinite geometric sequence. So, paano natin may solve yung infinite geometric sequence? So, kanina kasi, may indicated terms. So, pag sabing indicated terms, ilan lang yung i-add ko. Pero dito, walang indicated terms hanggang dulo. Walang dulo. Ibig sabihin, dire-diretso. Paano ma-add kung wala naman dulo? Tama ba ako? Walang indicated last term. So, dito, paano kaya natin i-solve? So, ano yung magiging formula? So, magiging formula is S sub n is equal to A sub 1 over 1 minus R. Wow, sir! Yan lang yung formula. Parang mas gusto kong gamitin tong formula na to, no? So, ito na yung magiging formula kapag infinite geometric sequence yung pinapa-add. So, ang tanong, ano yung kondisyon? Ang kondisyon daw is this form of the formula is used to solve an infinite geometric sequence when the common ratio is an absolute value or is an absolute value of R less than 1. So, ibig sabihin, kailangan daw yung common ratio is less than 1. Regardless kung ito ay positive or negative, basta dapat less than 1. So, ano ibig sabihin ng less than 1? Dapat fraction. At paano magiging fraction? Dapat naka-proper fraction. So, pag sabi yung proper fraction, kailangan mas mataas yung denominator kaysa sa numerator. So, halimbawa, 1 over 3, 2 over 5, 3 over 7. So, parang masabi na yung common ratio mo ay less than 1. Tama ba ako? So, ibig sabihin, magagamit mo lang yung formula na to sa infinite geometric sequence kung ang common ratio ay less than 1. So, kapag ang infinite geometric sequence, ang common ratio niya ay whole number, automatic hindi mo pwedeng makuha yung sum. Makukuha mo lang yung sum ng infinite geometric sequence kapag ang common ratio ay less than 1 or proper fraction. So, kapag ang fraction mo 7 over 4, cancel. Hindi pwede yun. Kasi improper yun. Dapat daw proper nga. Dapat mas mataas yung denominator kaysa sa numerator. Okay? So, bigay tayo ng example. Find the sum of an infinite geometric sequence 64, 16, tsaka 4. So, isip ka. Sir, nagdi-divide ng 4. Diba sabi ko sa kanya nakaraan? Kapag nagdi-divide ng 4, ibig sabihin nagta-times ng 1 over 4. Opo, sir, tatandaan ko na. So, dahil nagka-times siya ng 1 over 4 at siya ay proper fraction or less than 1, ibig sabihin, pwede ko nga makuha yung sum ng infinite geometric sequence. Okay? So, infinite siya eh. Tama ba ako? Okay, pero dapat ang fraction ay proper. So, tama naman. So, pwede kong gamitin yung formula. So, ang formula natin is S sub n is equal to A sub 1 over 1 minus R. So, ang given, A sub 1 is equal to 64, R is equal to 1 over 4, and S sub n is unknown. Substitute na natin. S sub n is equal to 64 over 1 minus 1 over 4. So, paano natin gagawin? So, 64 to 64
over 3 over 4. So, paano nangyari yun? Ganun ulit. Whole number to, fraction. So, times ko lang. 4 times 1, 4. Minus 1 is equal to 3. Then, 3 yan. Then, copy mo lang ulit yung denominator. Therefore, the answer is 256 over 3. O, sir, paano na naman naging 256 over 3? So, gawin natin, 64 divided by 3/4. Change the operation. So, 64 times 4 over 3. Get the reciprocal ng 3 over 4. Then, 64 times 4 is equal to 256. Then, copy natin yung denominator, which is 3. Kaya, the answer is 256. Okay? So, nagkakaintindihan tayo. Bigay tayo na. Find the sum of an infinite geometric sequence 125, negative 25, and 5. So, bigay natin yung formula. So, ayun yung formula, no? So, napakadali lang naman siya. Okay. So, given tayo, a sub 1 is equal to 125, r is equal to negative 1 over 5, and unknown ng s sub n. Then, substitute natin 125 over 1 minus, as you can see, nilagyan ko ng parenthesis kasi yung common ratio may negative. So, 1 minus negative 1 over 5. Then, 125 over 1 plus 1 over 5. Bakit naging plus? Kasi negative times negative is equal to positive. Okay? Next, 125 over 6 over 5. So, paano naging 6 over 5 to? Because 5 times 1 is equal to 5 plus 1 is equal to 6. Okay? Then, the answer is 625 over 6. So, paano ulit nangyari yon? 125 divided by 6 over 5. Then, 125 times 5 over 6. Diba? Ganit the reciprocal, then change the operation from division to multiplication. So, sana naintindihan ho natin yun, mga batang bayan, mga mag-aaral ng Mandaluyong, at syempre yung mga nanonood din ng mga estudyante na hindi taga Mandaluyong. So, ito yung mga topic ng geometric sequence, kung paano kunin yung nth term, yung a sub n, yung n, yung geometric mean, yung geometric series, yung finite, tsaka infinite. Lahat yan, kapag naalala natin yung mga formula at yung mga step by step na ginamit para ma-solve yung problem, is mapapadali kayo sa pag-solve sa mga module ninyo. So mga batang bayan, muli, ako, si Mr. Jonathan A. Almero, ang inyong math reviewer for week 4 sa Grade 10 Mathematics Review Project SOAR. Maraming salamat po.